Masayang bati sa lahat ng nanonood nitong video. Malapit na tayong mag 100,000 subscribers. Congratulations din sa lahat dahil matagumpay nating naidaos ang Feast of Trumpet. Ilang tulog na lang, padating na rin ang ating Day of Atonement. Ang video na ito ay reaksyon ng Oferian Heritage Conservatory sa dalawang video ng pag-aralan natin ng mga Seventh-day Adventists uploaded nila noong September 13 at September 17, 2020. Nasa description po nitong video ang mga link ng kanilang mga video. Reaction number 1. Sinabi ng pag-aralan natin channel na ang OHC ay isang scammer. September 13 video po nila yan. Una, hindi nyo sinagot ang issue na dapat nyong sagutin bagkus puro chismis at intriga ang inatupag nyo. Para malaman ng publiko kung sino ang scammer, matanong ko kayo, kailan nagsulisit ng pera ang OHC sa publiko? Wala kayong makukuha. Kung may nag-donate man sa amin para sa mga event na ginanap, kusa nilang ibinigay yon. Hindi namin hiningi. Pangalawa, hawak ng mga tao ang pera na kanilang nilikom. Sila din ang gumamit para sa kanilang event. Walang napunta sa OHC kahit kusing. Hindi rin nakikialam ang OHC sa pera maliban sa pagbibigay ng guidance tungkol sa transparency and proper handling. Ano ang sinasabi niyong scammer ang OHC? Ngayon, dahil kayo ang nagsisimulang mang-intriga, ito ang kontra-intriga na ibabato namin sa inyo. Ipaliwanag nyo sa publiko bakit hindi nyo sinusunod ang lahat ng ipinag-utos sa Leviticus chapter 23, pero pagdating sa harvest and ingathering, ipinatutupad nyo sa maling paraan. Paano nyo ginawa ang harvest and ingathering? Taon-taon, umiikot kayo sa publiko para magsulisit ng kaperahan. Naaayon ba yan sa kasulatan sa Biblia? Pakinggan nyo ito, mga Adventist. Number 1, ayon sa utos, ang harvest and ingathering ay magmumula sa sarili nyong pananim matapos ang anihan. Number 2, walang ipinag-utos na gawin ang harvest and ingathering sa pamamagitan ng pangungulekta ng pera sa publiko na hindi kaisa sa pananampalataya. Number 3, dahil ang pagsulisit sa publiko na tinatawag niyong harvest and ingathering ay hindi naaayon sa ipinag-utos sa Biblia, maliwanag na ang gawaing yan ay malaking scam. Sino sa atin ngayon ang scammer? Pangalawang intriga nyo, nagtatago daw ang OHC kaya tinawag nyong scammer. Simpleng sagot, si Prophet Elijah ay nagtago noon sa tabi ng batis at hinahatiran lamang ng pagkain ng mga uwak. Scammer ba si Prophet Elijah kasi nagtatago? Reaction number 2, tungkol ito sa Halakhic Hours. September 17, 2020 na video ng SDA. Ang video na ipinapasagot namin sa inyo ay less than 10 minutes. Inabot kayo ng almost 2 hours beating around the bush. Tatlo-tatlo na kayong sumasagot but you never hit the point. Napaka-unresponsive sa tanong ng inyong mga salita. In short, impertinente. Unahin natin itong halaka. Ang issue ay simple. Kung ang alas 3 ng hapon ay 9th hour, ika-9 na oras, ibig sabihin ang alas 7 ng umaga ay 1st hour. Therefore, ang reckoning ay sunrise. Regardless kung ano ang gusto nyong itawag sa sistema, ang punto ay ang pagbibilang ay mula sa sunrise, hindi po sa sunset. Yan ang sinusunod ng templo, ayon na rin mismo sa binasa ni Mr. Johnson tungkol sa Halakhic Hours. Pakinggan mo ang sarili mo, Mr. Johnson. An hour in halakha Yari ka dyan. is calculated by taking the total time of daylight Yari ka dyan. of a particular day Sige. from sunrise until sunset.
Yun! Pakiulit. From sunrise until sunset. Ulitin mo. From sunrise until sunset. O ano ngayon? Alam mo na. Maliwanag, Mr. Johnson. Mula mismo sa sarili mong bibig, ang reckoning sa templo gamit ang halakik hour ay mula sa sunrise. Pang grade 5 ang vocabulary level ng binasa mo, Mr. Johnson. Pero ewan na lang, bakit tatlo na kayo hindi nyo pa rin naiintindihan? May isa pa kayong dapat harapin pag-aralan natin ng Seventh Day Adventist. Sa bagay, night naman talaga ang dapat itawag sa inyo kasi sunset ang inaabangan nyo. Ito, reaction number 3. Tinawag ni Mr. Johnson na putik at masama ang banal na salita sa kanyang September 17 video. Tama ba, Mr. Johnson, na tawagin mong putik ang banal na salita? There is no denying. Everything is on the record. Downloaded po namin ang video ninyo. Napakaiksi ng video na ibinato namin sa inyo. Less than 10 minutes. 3 verse lang ang binasa namin mula sa banal na kasulatan. Replay ko sa inyo. Nagagawa nilang baluktutin ang nilalaman ng Genesis chapter 1 verse 5 at ang Matthew chapter 28 verse 1. Sa Genesis chapter 1 verse 5, ang cut-off and reckoning ng araw ay malinaw na nasa morning. Sa Matthew 28 verse 1, natapos ang Sabbath at dawn sa pagbubukang liwayway. Tingnan natin kung kaya pa nilang baluktutin ang timeline at numero ng Matthew 27 verse 46. Ngayon, ito ang sagot mo, Mr. Johnson. Pakinggan mo. Ito po yung mga tinatawag nating internal evidence sa Bible. Doon sa nadali ninyong akala nyo ginto, yung putik. Narinig nyo po yun? Akala nyo nakahukay ng ginto Yung pala ay putik na masama. Ulitin natin. Pakinggan yung mabuti, ha? Pakinggan yung mabuti. Ito po yung mga tinatawag nating internal evidence sa Bible. Doon sa nadali ninyong akala nyo ginto, yung putik. Yun! Akala nyo nakahukay ng ginto Yung pala ay putik na masama. Narinig nyo ang pananalita ng pag-aralan natin ng Seventh-day Adventist? Lumutang ang tunay na saloobin. Basag na daw ang Genesis. Tinawag na putik at masama ang 3 verses na ginamit ng OHC. 3 silang nagtutulong-tulong na yurakan ang banal na salita. Kayo na ngayon ang humusga kung anong klaseng espiritu ang lumulukob sa mga yan. Mabuti pa, si Brother Eli Soriano at ang INC, we extend our due respect sa inyo. Kahit anong balitaktakan, wala kaming narinig. Never nilang tinawag na putik at masama ang banal na salita. Ngayon, dahil sumusobra na kayo, Adventist, sukdula na sa langit ang inyong kapalaluan, babasahan na namin kayo ng invocation. In the spirit of Moses, Prophet Elijah, and all the prophets of the ages, the heritage is strongly condemn your words. But with due respect sa authority ng Ama, ipinapaubaya namin sa Elohim ang condemnation para sa inyong ginagawa at saloobin. Ayon mismo sa salita ng Ama, nasusulat, the condemnation shall be down to the 7th generation. So be it. Reaction number 4. Habang sinasabi ni Mr. Johnson na putik ang banal na salita, kasunod naman nun ang proclamation niya na ang salita ni Josephus ay hindi matitibag. Pinalalabas mo, Mr. Johnson, na ang salita ni Josephus Flavius ay ginto at ang mga verses na pinanghahawakan namin ay putik at masama. There is no denying again. Sa mga wala pang kopya ng video nila, download nyo na bago pa nila ma-delete para may kopya kayo. Ngayon, sino nga ba itong si Josephus? Ang tunay niyang pangalan ay Joseph ben Matityahu, isang Romano-Jewish historian na isinilang sa Jerusalem.
Ito ang kanyang background. Noong nagkaroon ng political revolt ang Judea laban sa Roma, sumurrender at bumaliktad itong si Joseph ben Matityahu pabor sa Roma. Nanilbihan siya kay Vespasian taong 69 CE, 1 year before ng 70 AD siege of Jerusalem. Binigyan ni Vespasian ng freedom at Roman citizenship itong si Matityahu. Kaya ang pangalan niya ay naging Josephus Flavius. Naging historian siya ng Flavian family. Si Josephus ay nakatira sa loob ng bakod at naninilbihan sa Roman Emperor habang sinusulat niya yang mga libro na ipinagmamalaki ngayon ni Mr. Johnson. Ang mga kasulatan ni Josephus ay natural, pabor sa mga Romano-Jewish doctrine. Yan ang mga kasulatan na itinuturing ni Mr. Johnson na ginto, habang tinatawag niyang putik at masama ang mga verses na malinaw na nagsasabing sunrise ang simula ng reckoning of the day. Babalikan kita, Mr. Johnson. Isisingit ko lang itong si Pastor Tuta ninyo. Pasensya na rin, hindi ko alam ang pangalan mo. Walang nakalagay na caption sa ibaba ng video habang nagsasalita ka, kaya tawagin kitang Pastor Tuta. Hango yan sa Tuta Eskriptura na pinagdidiinan mo. Reaction number 5. Sola Eskriptura at Tuta Eskriptura. Reaction ito sa kanilang September 13 video. Para sa kaalaman mo, Pastor Tuta, ang Sola at Tuta Eskriptura doctrine ay nagsasabi na ang Scripture, ang soul, and total authority harmonized as one. Huwag mo namang akalaing tanga ang OHC. Nahiya naman kami sa'yo. Ngayon, kumbaga Tuta at Sola Eskriptura ang dapat pairalin. Ayon mismo sa sarili mong salita, Pastor Tuta, bakit isinisiksik mo pati ang pasyon sa interpretasyon ng Biblia? Bakit salita ni Josephus Flavius at kung ano-ano pang komentaris at opinyon ang mas pinangingibabaw ninyo at hindi ang mismong salita ng Biblia? Ano ang ginagawa ng banal na espiritu nyo? Bakit hindi sa inyo maipaunawa ang Biblia na hindi kayo sasandal sa mga opinyon at komentaris ng iba? 90% yata ng interpretation ninyo ay puro hearsay, according to, ayon kay ganito, ayon kay ganon. Ibig sabihin, ang mga itinuturo nyo ay hindi ayon sa Holy Spirit, kundi ayon sa mga scholars, commentaries at mga opinyon at kung ano-ano pa. Aba, hindi kami magtataka kung dumating ang panahon na pati ang kasulatan ni Nostradamus ay isama nyo na rin. Tapos ang lakas ng loob niyong pagsalitaan kami ng Tuta at Sola Eskriptura. Yan, magmuni-muni ka, Pastor Tuta, sa mga sagot namin sa iyo. Bago ko ibigay ang sunod na punto ng reaction namin, tandaan nyo na hanip kong makadasal itong pag-aralan natin channel. Okay naman yan, magdasal kayo para banal-banalan ang dating at dramatic. Pagdating sa ganyan, walang tatalo sa inyo. Wagas kayo kung makatawag ng banal na espiritu. At dumarating nga ang espiritu na inyong tinatawag at kayo ay nilulukuban. Tanong, anong klaseng espiritu kaya ang dumarating at lumulukob sa kanila? Malalaman natin kung anong klaseng spirit yan ayon sa bunga. By their actions, you will know the spirit invoked. Kanina, tinawag ni Mr. Johnson na putik at masama ang banal na salitang inihayag natin sa maikling video. Ito ang reaction number 6. Tungkol sa obelisk at pyramids. Reaction pa rin ito sa kanilang September 13 video. Timeline, 44 minutes. Para ito sa iyo, Mr. Johnson. Naghahasik ka po ng gulo sa pamamagitan ng pagkaladkad mo sa mga mason sa issue na ito. Yan ang hangarin ng espiritu na tinawag nyo. Lilinawin ng OHC para sa mga members ng mason at sa buong publiko. Mayroon po kaming mahigit 100 videos. Kahit kailan, nunca, na nabanggit man lang namin ang salitang mason. We never said anything against your brotherhood
either expressed or implied. Wala kayong makikitang OHC video about Masonry. Yan ang katotohanan. Ngayon, harapin kita, Mr. Johnson. Ito ang mga punto ng sinabi mo, both expressed and implied, tungkol sa mga Mason. Number 1, ikaw ang nagsabi na ang mga pyramid at obelisk ay simbolo ng mga Mason. Number 2, ikaw ang nagsabi na may mali siya ang paggamit namin sa picture ng mga obelisk at pyramid bilang visual noong binanggit namin ang General Conference. Number 3, pinalalabas mo na ang SDA ay walang anumang kaugnayan sa Masonry at hindi dapat iugnay sa mga simbolo na gaya ng pyramid at obelisk na sinasabi mong simbolo ng mga Mason. Ikaw lang naman ang nag-uugnay, hindi kami. Number 4, ang salita mo ay may innuendo na masama or evil ang mga Mason at kayong mga SDA ay banal at malinis. Ulitin ko para sa mga Mason, ang OHC ay walang anumang sinalita laban sa inyo. Not even once, either expressed or implied, wala kayong makukuha. Itong si Mr. Johnson ang may mga pinagsasabi na ang pyramid at obelisk ay simbolo ng Mason at hindi dapat iugnay sa SDA. Mr. Johnson, assuming lang ha, assuming na tama ka sa pagpapakahulugan mo na may something sa mga Mason kaya hindi dapat maugnay sa inyo, di ibig sabihin may something din sa mga pangyayaring ito. Number 1, si William Miller na isa sa founder ng Adventist, yang sekta nyo, ay isang high-ranking na Mason. Hindi po ordinaryo na Mason, kundi high-ranking na Mason. Leadership skills and guiding principles ng isang Mason ang nagtayo sa inyo. You have the burden to prove otherwise. Number 2, kinukontra mo ang obelisk sapagkat ito ay masama, simbolo ng mga Mason. Ipaliwanag mo ngayon, bakit pinalagyan ni Ellen G. White ng obelisk ang puntod ng kanyang asawa? Number 3, ipaliwanag mo din ano ang ginagawa ng obelisk sa puntod ni Ellen G. White. Sorry ha, hindi namin ito binubuksan na topic na to kahit alam namin. Pero dahil galing na rin sa bibig mo, Mr. Johnson, salamat, binuksan mo ang topic. Para sa mga kapatira natin dyan sa Michigan, puntahan nyo ang puntod ng mga White sa Oak Hill Cemetery, Battle Creek, Michigan, para mapatunayan nyo sa inyong sarili ang katotohanan ng aming sinasabi. Or, check it online. May internet na ngayon. As for OHC, ang source natin tungkol sa obelisk ni Ellen G. White ay mula mismo sa Loma Linda University Archive. Accession number 0933, OCLC number 108-058-0863. In essence, ang obelisk sa mga puntod ng mga White is one with the obelisk na nakatirik sa St. Peter's Square sa Vatican. Coincidence lang ba? You have a lot of explaining to do sa members ninyo. Kawawa naman ang mga inililigaw nyo. Reaction number 7. Ang kaugnayan ni Mrs. White sa Sabbath doctrine ng Adventist. Para ito sa iyo, Pastor Dison. Una, pinalalabas mong walang kinalaman si Mrs. White sa Sabbath doctrine ninyo. Come on, tell it to the Marines. This time, ikaw ang sasabihan ko ng let me school you. Aralin mo muna ang history kung paano nabuo ang Sabbath doctrine ninyo bago mo palabasin na walang kinalaman si Ellen G. White. Huwag mong sabihin na hindi mo alam ang halo vision kuno ni Ellen G. White tungkol sa Sabbath. Huwag tayong magpaikutan. Number 1, malaking bahagi ng pundasyon ng SDA ay mula sa visions ni Ellen G. White. Number 2, si Ellen G. White ang tinitingala nyong leader dahil sabi nyo may prophetic gift. Sa makatuwid, itinuturing nyong propeta.
Number 3, alamin mo ang halo vision ni Ellen G. White tungkol sa inyong Sabbath. Number 4, ito ang mahalaga. Buhay pa si Ellen G. White bilang inyong leader nang magsimula ang sunset to sunset doctrine ninyo. Walang alam? Ano? Bingi siya? Bulag siya? Kung ano ang nangyayari at ipinapasunod sa kanyang kapanahunan? Ngayon, kung ang sunset to sunset ninyo ay nagsimula noong wala na si Ellen G. White, saka mo lang kami paniwalain na wala nga siyang kinalaman dyan. Come on, Pastor Dizon. Leader, tapos walang alam sa nangyayari sa kanyang kawan? Napakamangmang naman nang maniniwala sa argument mo, Pastor Dizon. Ito, reaction number 8. Naghahamon ng away ang espiritong lumulukob kay Pastor Dizon. September 13, SDA video pa rin. Nako, kada naman ay napupuka na naman yung dugo ko nung araw eh. Ito ang masabi ko sa hindi ko naman kinakampihan si Brother Johnson. Subukan mo ang taong ito'y laitin mo ay kasama mo akong maging kaaway. Pastor Dizon, hindi talaga ang let me school you na sinabi namin kay Mr. Johnson ang ikinagagalit mo. Ginagawa mo lang siyang dahilan. Ang tawag dyan sa psychology ay ideas of reference, ego, defense, mechanism. Kala mo sa amin, mababaw ha? Ngayon, sinabihan ka namin ng let me school you para hindi ka na mahirapan magpakulo sa kung ano man niyang sinasabi mong umiinit sa pakiramdam mo o napupukaw sa pakiramdam mo. Kaya naghahanap ka ng away. Pakinggan mo ang sarili mo. Ay kasama mo akong maging kaaway. Alam mo, Pastor Dizon, hindi mo kami kailangang pagbantaan. Yan ang totoo. Matagal na naming alam ang gagawin ninyo. Tandaan mo, Pastor Dizon, hindi na alog ang utak ng mga propetang sinasandalan ng OHC. Ibahin mo naman ang propeta namin. Nasusulat din ang salita ng Misaya. Matthew chapter 23 verse 34, Contemporary English Version. I will send prophets and wise people and experts in the law of Moses to you, but you will kill them or nail them to a cross or beat them in your meeting places or chase them from town to town. Sinabi ng Mesaya, magpapadala siya ng mga propeta at matatalinong tao, mga eksperto sa mga kautusan ni Moses. Pero, papatayin ninyo. Aware po kami, Pastor Dizon. We know exactly what lies ahead. Hindi mo kami kailangang pagbantaan. Kitang-kita namin ang espiritu na lumulukob sa iyo habang binibigkas mo ang mga ganyang salita. Marami kayo, nasa paligid-ligid lamang. Hindi lang umiinit ang pakiramdam, kundi malapit ng kumulo ang inyong mga dugo dahil ni-revive ng Opherian heritage ang law of Moses. The truth is marching on. Once again, Pastor Dizon, hindi mo kailangang magbanta. Hindi po hangal si Moses, hindi po hangal si Prophet Elijah, para hindi bigyan ng warning ang mga servants. Good day.